Sa wakas. Natapos na rin ang secondary education. College na lang at kumpleto ko na ang pag-aaral. Pero wala talaga ako maisip na kurso na kukunin. Pero kailangan ko mag-college. Siguro kung ano yung may siguradong trabaho, doon na lang ako. Yung dalawang tropa ko na kasama ko parate, pareha sila ng kurso na kukunin. Tapos sobrang desidido sila sa kurso na ito. Kaya nagdesisyon na ako na sumama sa kanila. Parehas ng school at kurso, malamang magkaklase kami nito. Wala talaga akong ideya nun kung ano yung pag-aaralan sa kinuha namin. Pero pagkasama ko naman sila, may mga milagro nangyayari. Yung mga tipong akala mo babagsak ka pero parang clutch game ang mangyayari. Hindi kami nahirapan sa unang linggo ng klase. May konting dagdag sa circle, yung mga siguradong makakasundo namin. Makalipas ng 3 linggo, merong naglalabasan ng mga sungay ng iba sa section namin. Ako siguro kasama na doon, pero di abot sa punto na magaguidance kami o meron kaming maagrabyado na tao. Ang kwentong ito ay maaaring may kakaparehas sa isang punto ng buhay mo. Ito ang John Mike's Hidden Stories. Makalipas ang 2 SEM ay biglang nangyari ang di ko inaasahan. Ang 2 dahilan kung bakit ko kinuha ang kurso ay mawawala sa school. Yung isa kailangan mo na huminto dahil sa financial problems. Yung isa naman ay lilipat ng school dahil bukod sa malapit yon sa bago nilang tirahan ay nakakuha ng voucher na may malaking diskwento ang magulang niya dito. Naiwan ako mag-isa sa isang kurso na di ako mahusay at kundi dahil sa kanila ay di ako pumapasa. Sinubukan ko muna ng isang SEM pero wala. Di ko gusto yung resulta. Saka yung mga major subjects ko ay lagapak ang grades ko. Di magandang record ito sakali magtatrabaho na ako pag graduate ko. Isa na siguro sa pinakamatapang na desisyon ko sa buhay ay mag-stop muna ako. Pero pinangako ko sa magulang ko na ibabalik ko sa kanila yung mga perang nagastos nila sa akin sa pag-aaral. Magtatrabaho muna ako habang hinahanap ko kung ano ba talaga yung dapat nakunin ko na kurso. Marami ako in-applyan na trabaho. Siguro yung unang 5 ay di ako pasado. Pero kada sablay ko ay may natututunan naman ako kung ano ang dapat kong baguhin sa sarili ko. Sa pananalita, sa kasuotan, sa anong detalye dapat ang nasa resume o curriculum vitae. At kasama na rin yun syempre yung ideya mo sa mga kumpanya na gusto mong pasukan. Ang unang trabaho na natanggap ako ay sa isang mini supermarket bilang attendant. Kadalasan ay inventaryo, alerto sa mga nangyayari na unusual sa paligid, arrangement ng mga properties ng store na ginagamit ng mga customers, at pagiging aware sa mga misplaced na perishable goods na iniwan ng kulang sa budget na customer, kagaya ng ice cream, karne o mantikilya. Siguro inabot ng 3 linggo para maging sanay ako sa lahat ng dapat ko gawin doon. Pero di ako pwede na ma-provision or regular lalo na undergraduate ako sa college. Kaya lagpas 5 months lang ako doon. Sumunod na work ko ay galing sa suggestion ng isa naming merchandiser, ang maging promodizer. Merchandiser talaga ang in-applyan ko, pero wala daw bakante na pwesto at kailangan nila ng mga tao sa mga events. Masaya naman kasi may mga panahon na di mo kailangan buuin ng araw, pero bayad ka as a whole day. Medyo naapektuhan din yung tulog ko kasi paiba-iba yung schedule sa lugar ng duties ko. Masaya kasi nakakasama ka sa mga events na parang party lang. May mga grand opening ng isang mall o hotel, dance competition, concerts, o kahit mga awards night. Na-develop nito yung estilo ko sa pakikitungo sa iba't ibang klase ng tao. Mula sa mga typical na tao sa kalsada, hanggang sa mga CEO ng mga malaking kumpanya na nasa events. Okay ito, pero ang gusto ko talaga muna ay makapag-ipon. Masaya ang trabaho, pero di araw-araw may pasok ako. Meaning, hindi malaki ang nauwi ko kada buwan. Kabutihan palad ay bigla nagkaroon ng bakante na posisyon bilang roving merchandiser.
Di lang isang shop ang pinupuntahan ko. 4. Pero okay lang. Bayad naman pamasahe ko saka budget ko sa pagkain. Meron akong naging jowa simula nung nakapasok ako sa kauna-unahang kong trabaho. Madalas kasi kami magkasabay saka parehas parati ang ginagawa namin. Kaya mahaba ang oras para makapag-usap nun. Para sa akin, importante ang pera. Pero wala akong sinabi sa kanya na pagdating sa pagiging desperado sa pera. Ako kasi, ang gusto ko lang ay mabayaran ko yung mga ginastos ng mga magulang ko na pinang-aral nila sa akin. Pero nakakapag-ipon pa rin ako. Siya naman, sa di malamang dahilan ay parating nawawala ng pera. Actually, may ideya ako. Una yung obsession niya sa mga nilalaro niyang MMORPG. Pangalawa, ang hilig niya sa mga sugal. Panghuli yung wala sa kontrol niya ng paggastos kahit na may kailangan siyang bayaran o gagamitin sa importante yung pera na meron siya. Di siya masaya nung promodizer ako kasi konti lang sinasahod ko. Medyo nabawasan yung disgusto niya nung naging dicer ako. Pero di pa rin siya masaya kasi lahat ng destinasyon ko ay wala sa syudad, meaning provincial rate. Kaya mababa pa rin ang sinasahod ko. Madalas kasi siya humingi din sa akin pag nasa-short siya ng budget at halos linggo-linggo ito nangyayari. May option talaga ako na tanggapin ng continuous hiring. Ibig sabihin, pagkatapos ng 5 months contract, either hintay lang ako na ilang linggo ay panibagong 5 months ulit. O kaya literal na continuous kasi biglang bago ng kontrata agad. Pero nainganyo ako sa agency ng kapwa merchandiser ko na under naman ng isang kumpanya. Bukod sa halatang malaki ang kumpanya nila, ay kumpleto ang benepisyo at hands-on ng higher-ups nila na mag-assist sa kanila. Di ako nahirapan mag-apply, tanggap agad ako. Yun nga lang, sa unang isang buwan ay parang may special duty para sa akin. Parang combination siya ng promodizer at merchandiser. Kasi sa mismong may exhibit kung saan kasama ang kumpanya namin na nagde-demo ng paano ginagawa ang products namin. Kailangan ko i-monitor yung mga displays, pero ganun din, kailangan ko makihalubilo sa mga visitors ng lugar. Dahil madalas bumisita doon ng mga higher-ups para masigurado na maayos ang presentation ng kumpanya namin kada may dumadaan na bisita, madali ako naging close sa kanila. Natuwa rin sila sa mindset ko na bala ko ipagpatuloy ang pag-aaral ko palang araw. Kaya may mga time na nihahayaan nila ako na humarap sa mga bisita para mas ma-practice yung interacting skills ko. At the same time, mararamdaman ko na di ako nalayo sa school dahil kadalasan na pumibisita ay mga estudyante. Hindi ito nagustuhan ng girlfriend ko dahil bukod sa panay overtime ako ay marami akong pwede makilala sa role ko sa trabaho. Pinaliwanag ko naman na imposible yon kasi kalkulado lang ang oras na nakakausap nila ako. Hindi ko sinasabi sa kanya pero medyo di ako satisfied sa relasyon namin ng puntong ito. Bukod sa puro na lang problema niya sa pera parati ang gusot na nakikita niya, sa sarili kong isipan, wala na rin masyado yung mga sweet gestures na kahit paano bumubuhay sa loob ko na magpatuloy. Merong isang special event na lumilipat-lipat ng malls o venue kada gaganapin to. Kulang sa promodizer ang kumpanya namin kaya nagdesisyon sila na ako ang isa lang. Dahil sanay na ako sa ganitong sitwasyon. Puro mga nasa katungkulan at mga nasa marketing departments ang kasama ko sa van. Ako lang ang nag-iisang promodizer. May dalawa doon na dahil di ako taga-office ay mababa ang tingin sa akin. Medyo di ako nagsasalita o di mahaba ang sagot ko pag tinatanong nila ako. Pero merong isa sa kanila na halos kaidaran ko lang na babae na matino kausap. Kaya pag may tanong ako, ay siya madalas ang kinakausap ko. Kung yung dalawa kasi, kahit na wala naman akong ginagawang mali, parang pinapagalitan ako. O kaya imbis na sagutin ang tanong ko ay utusan ako at sasabihin na bakit di ko ginagawa mga ganito-ganyan. Napunta ang event sa isang particular na lugar na eksklusibo. Hindi lang basta-basta mayaman ang mga nandun, kundi prominenteng tao talaga. Kabutihan palad ay wala dun yung dalawang kinaiiritahan ko. Pero andun yung babae na halos kaidaran ko lang. Medyo magaan ang trabaho namin doon.
Sobrang proper kumilos ng mga tao doon, saka lahat ng kailangan namin para sa pag-aayos namin sa sarili ay nasa malapit lang. Nagkaroon kami ng time makapag-usap ng mga medyo personal na bagay. Parehas kaming merong relasyon at parehas din na namumblema. Pero kahit ganun ay mahal na mahal namin yung mga jowa namin. Sumunod na linggo ay meron na namang isang event. Pero buong araw ito dahil isa sa mga shareholders ang merong birthday. Meaning, sariling event ito ng kumpanya namin. Kaya medyo maluwag pagdating sa kilos. May iba din kumpanya na nandun kasi di lang isa ang merong investment na malaki ang birthday celebrant. Maraming programs na nangyari, may mga giveaways, saka free samples na medyo di afford ng budget ko. Kaya sobrang tuwa ako na libre yung mga yun sa araw na yun. Nung party time na ng gabi, nilibot muna namin na magkahiwalay yung lugar para tignan kung ano-ano meron. Tapos, di katagalan, nagdesisyon muna kami umupo sa bakanting table na pinakagilid ng event. Nag-usap ulit kami sa mga bagay-bagay hanggang sa napunta ulit sa personal na bagay ang usapan. Sinabihan niya ako na dapat akong magising sa katotohanan na parang pera na lang ang habol sa akin ng jowa ko. Kasi lagpas kalahati ng sahod ko na pupunta sa kanya ng walang malinaw na paliwanag. Pag tinanong ko, magagalit at tinatakot ako ng hiwalayan. Sinagot ko rin siya ng ganun din siya. Huwag siya magpadala sa manipulasyon ng boyfriend niya na ini-invalidate yung mga kakayahan saka ginagawa niya para lang magbukang kailangan niya maging independent sa lalaki na yun. Dire-diretso lang ang usapan na kung tutusin ay seryoso pero ginagawa na lang namin katatawanan. May inabot ako ng keychain sa kanya na special edition galing sa isang participating company doon. Tinanong niya ako kung para saan yun. Sabi ko sa kanya na ang keychain na yan ay dapat masaksihan na makakaalis ka sa pangit na sitwasyon na ginagawa ng boyfriend niya sa kanya. Dapat makita yan ng matinong pamilya na bubuuin mo palang araw. Natuwa siya at itinago niya yon. Bigla kami tinawag ng host ng event para sa isang parlor games. Ang parlor game na contestant kami ay ang newspaper dance. Kahit di ko siya dinidiskartean o nagpapakita ng sweetness, di ko mayatatanggi kung gaano siya kaganda. Ang sarap lang na partner ko sa sayawan at laro itong mabait at magandang babae na ito. Nung masyadong maliit na yung dyaryo na nakatupi, tumapak na siya sa paa ko at niyakap ako. Sabay sinabihan niya ako na sumakay na lang sa diskarte niya. Ayaw niya kasi matalo. At nanalo nga kami. Doon ko lang nakita yung competitive side niya na sana nagagamit niya sa totoong buhay. Masayang natapos ang event at inabot na kami ng hating gabi. Kadalasan, pag naghihiwalay kami ng landas ay fist bump ang gesture namin. Pero nung gabing yon ay napili niya na pinky promise. Sabay sinabi niya sa akin na sana pagkatapos ng araw na ito ay parehas maging maganda na ang sitwasyon namin dalawa. Ngumiti ako at sumagot ng manifesting. Balik sa normal na buhay. Pero nakikita pa rin kami dahil sa trabaho. Pero di katagalan ay nag-resign na siya sa kumpanya dahil sa mas magandang oportunidad. Ako rin ay di katagalan ay nag-resign na rin. Dahil alam ko na ang kurso ko na dapat kong kunin at nakapag-ipon na ako ng sapat na pera para makapag-aral ulit. Makalipas ang mahigit dekada, ibang babae ang nakatuluyan ko at mas maganda na ang karir na meron ako. Sa di malamang dahilan, naaalala ko siya at sa tagal din na wala na kaming connection sa isa't isa. Di ko nga alam kung maaalala pa rin niya ako. Hanggang sa may nakita ako sa di kalayuan na pamilyar na hitsura. At nung medyo humarap siya sa direksyon ko, ay doon ko na siguro na siya yung babae na yun. Ibang lalaki na ang kasama niya at mukhang masayang masaya siya. Pero ang pinakanutwa ako ay yung keychain na binigay ko sa kanya ay nakasukbit sa handbag na dala-dala niya.
Ang lahat ng istorya na kabilang sa Hidden Stories ay ibinase sa mga kaganapan bago dumating ang pandemic era o bago mag-March 2020. Hindi lang iisa ang gusto kong ibahagi na detalye. Ito ay ang mga sumusunod. Being able to take other people's perspectives leads to higher quality and more significant social interactions. It makes it easier to clearly communicate with others and increase disclosure. People who are better at perspective taking even tend to have a bigger social networks. In a workplace, seeing things from other person's point of view can help you make unbiased evaluations of others, which is especially important for things like performance reviews. The ability to better understand a client, supervisor's, or colleague's needs can also make work more meaningful, increasing internal motivations and job satisfactions. Despite the benefits, taking on someone else's perspective can be a difficult task, and there are 3 primary barriers. First is activating your ability to engage in perspective taking, then adjusting from egocentric default, and accessing accurate information about others. May mga pagkakataon talaga na parang sandali lang dadaan sa buhay mo at tila normal na interaction lang. Ngunit ito pa ang magbabago ng takbo ng pamumuhay mo. Maaaring baguhin ang pag-iisip mo, ang kilos mo, o di kaya ang pakikitungo mo sa mga taong importante sa buhay mo. Sa kwentong ito, ang dalawang pangunahing individual ang magiging instrumento para magkaroon ng pagbabago sa buhay ng isa't isa. Pareha silang sobrang nagmamahal sa mga karelasyon nila sa kasulukuyan at nagbubulag-bulagan sila sa mga kamalian ng mga ito. Dahil nga sa mahal nga nila ang mga kasintahan nila. Kung minsan, kahit medyo pangit na ang sitwasyon ng relasyon ay kumakapit pa rin tayo di dahil sa masaya ka o kontento ka, kundi nagmamahal ka lang dahil sa gusto mo lang ang pakiramdam na nasa relasyon ka. At di mo ramdam na nag-iisa at wala kang kapares sa puso. Kahit na ang dami mo nang sinasakripisyo sa sarili mo at halata nang kinokontrol ka na lang ng karelasyon mo. At minsan, kahit na napapansin na rin ng iba sa paligid mo na di na maganda ang nangyayari ay pinagtatanggol mo pa ang relasyon nyo. Ang naging malaking bagay lang para magising sa katotohanan ang dalawa nating pangunahing karakter at may nararamdaman na rin sila sa isa't isa. Kumpara sa ibang pumupuna sa mga relasyon nila, parang sila ang karapat-dapat na magbitaw ng mga opinion sa mga sablay na relasyon ng bawat isa dahil sila mismo ang kumakatawan sa mas maganda at mas tamang tao kumpara sa kasalukuyan nilang karelasyon. Alam din nila sa bawat isa na meron silang espesyal na nararamdaman sa isa't isa. Maaaring di sila nagkatuluyan dahil nga sa pagkakataon na sobrang igsi na ibinigay sa kanila. Pero higit pa sa kahit sinong nakarelasyon nila ang impact na nagawa nila sa kapirasong panahon na nagkaroon sila. At hindi na rin masama dahil nangyari ito para sa isa pang importanteng bagay sa buhay na priorities nila, ang karera sa buhay. Naroon din ang pagkakaiba ng takbo ng buhay ng bawat isa. Di man ito pangunahing aspeto ng tinatalakay sa kwento, pero kahit na mas pinalad si babae sa pag-aaral, sa bandang huli naman ay nakahabol pa rin si lalaki sa estado sa buhay. Ang naging malaking aspeto para mangyari ito ay ang pagiging bukas ng isip ni lalaki na mag-aaral ulit at makabawi sa maling desisyon niya sa kusong kinuha niya sa kolehiyo. Minsan ay nasa atin na talaga ang kasagutan kung may mga magbubukas ba ng mga pag-asa at pagkakataon sa buhay. Kung isa ba ito sa mga kinukonsidera natin na gagawin natin balang araw.